Nagsimula ang pelikula sa mga eksena ng isang mahirap na batang lalaki na pisikal na inaabuso ng isang taong hindi pa ipinapakita sa pelikula, hanggang sa lumipat ang tagpo kina Officer Williams at sa kanyang kapareha na rumisponde sa isang abandonadong bahay matapos magreklamo ang mga kapitbahay tungkol sa mga ingay. At kahit ilang metro pa lamang ang layo, ay tila dinig na nila ang malalakas na musika na nanggagaling sa loob ng bahay. Kaya't nang pinasok ng mga pulis ang bahay, ay narinig nila ang sigaw ng isang babae. At pagpasok nila, ay agad nilang napansin ang mga dugo na nakapahid sa mga dingding. At nang sinundan nila ang pinanggagalingan ng musika papunta sa isang silid, ay laking gulat nila kung saan nakita nila ang isang dalagang nakayuko at tinatakpan ng mukha habang ito ay umiiyak. Subalit nang ito ay lapitan nila, ay napamura si Officer Williams nang makita nila ang mukha ng babae. Hanggang sa may isang malaking lalaki na may dalang palakol ang biglang umatake sa kanyang kapareha, kung saan agaran itong pinatay at pinutol ng mamamatay tao ang isa sa mga kamay ni Officer Williams. At nang handa na sana siyang patayin ng lalaki, ay nagawa pa niyang barilin ito sa ulo gamit ang isa pa niyang kamay bago siya tuluyang mawala ng lakas. Kalaunan ay tumawag ng backup si Officer Williams at sa eksenang iyon ay isiniwalat na ang babaeng nakita nila kanina ay tinanggalan ng mga mata. At ilang sandali pa ay dumating ang iba pang pulis at media sa mismong crime scene. At natagpuan ng mga investigador ang 7 pang bangkay sa loob ng bahay. At lahat ng ito ay tinanggalan din ng mga mata. Critical ang kondisyon ni Officer Williams dahil sa matinding pagkawala ng dugo, habang ang dalagang biktima ay dinala sa ospital para sa psychiatric evaluation at trauma care. Pagkalipas ng 4 na taon, si Officer Williams at ang kanyang bagong kapareha ay nagdala ng isang grupo ng mga pasaway na kabataan. At nang dumating sila sa abandonadong Blackwell Hotel, ay sinalubong sila ng may-ari, isang matandang babae na sapat na ang edad para magretiro. At ipinaalam ng may-ari sa grupo na ang ari-arian ay naibigay sa kanila ilang taon na ang nakalipas. Sa halip na ayusin ito bilang hotel, ay napagpasyahan nilang gawin itong silungan para sa mga walang tirahan. At sa tulong nila ay pinangunahan ni Officer Williams ang grupo at inutusan silang sundin ang mga utos ng may-ari at sa loob ng 3 araw, ang 3 araw na yon ay katumbas ng isang buwang bawas sa kanilang sentensya. Habang nililibot sila ng may-ari, ay sinabi rin niyang ipinangalan ang hotel sa orihinal nitong may-ari na si Mr. Blackwell at itinayo ito bilang lugar ng kasiyahan para sa sarili at sa kanyang mga kaibigan, kung saan may mga kumakalat na chismis tungkol sa mga lihim na lagusan at mga two-way mirror sa buong gusali. Ngunit isang sunog ang kumitil sa buhay ni Mr. Blackwell at ng kanyang asawa at ng iba pa. Nagbigay pa ng ilang patakaran ang may-ari bago sila inutusan na magsimulang maglinis sa naturang hotel, habang ang isang binatang si Michael naman ang naatasang maglinis ng maruming palikuran. At dahil sa nakakadiring kalagayan nito, ay kinuha niya ang isa sa mga tubo at ipinukpok ito sa kisame, dahilan upang bumagsak ang mga alikabok nito sa kanyang mukha, habang wala siyang kaalam-alam na pinagmamasdan siya ng misteryusong lalaki. Samantala ang matalik na kaibigan ni Kira na si Christine ay tila napansin ang mga yabag sa kanyang paligid, hanggang sa biglang lumitaw si Kira at pumasok ang dalawa sa isang kwarto. Ngunit nang magplano ang dalawa para sa pagtakas, ay tila nawala ng pag-asa ang mga ito nang makaalis nang matuklasan niyang ang bintanang nakita niya sa isang silid ay patungo pa rin sa loob ng hotel. Sa kabilang eksena, ang henyo na si Richie ay nagpakita ng blueprint ng hotel kay Tyson at sinabing totoo ang lahat ng sinabi ng may-ari tungkol sa mga lihim na lagusan. At dahil dito, ay nagplano ang dalawa na pasukin ang mga kayamanan ni Blackwell na hindi kailanman natagpuan. Kalaunan ay isiniwalat ni Christine na may masamang nakaraan sina Michael at Kira, kung saan dati umanong sinasaktan ni Michael si Kira kapag hindi ito sumusunod sa kanya. Kaya't nang nakalaya ito mula kay Michael ay hindi na ito nagpakita. Ngunit sa kasamaang palad ay muli silang nagkaharap at nagsama sa lumang hotel, kaya't humingi ng paumanhin si Officer Williams at umalis upang ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghihiwalay sa dalawa dahil hindi sila naabisuhan tungkol sa relasyon ni na Michael. Kinagabihan, muling lumabas ang masamang ugali ni Michael nang walang pakundangan niyang inihagis ang isang lata sa isang stray dog, bagay na ikinainis ni Melissa. At habang lalong lumalalim ang gabi, ay umalis sina Michael at Russell sa kanilang silid upang makipagkita kina Zoe upang makascore. Samantala, sina Richie at Tyson ay naghahanda upang hanapin ang kayamanan, at habang naliligo si Kira, ay may isang taong sumisilip sa kanya habang nakahubot-hubad, habang nakatuon ang manyakis sa kanyang malaking krus na tattoo sa kanyang likod. At nang napansin ni Kira ang isang butas sa dingding at ang anino ng isang taong dumaan, ay agad niyang binalot ang kanyang katawan ng tuwalya hanggang sa biglang lumitaw si Michael sa kanyang harapan, kaya't mariing inutusan ni Kira ang kanyang ex na umalis. Ngunit tumanggi ito at hinawakan siya sa leeg. Sa kabutihang palad, ay dumating si Christine at inutusan nito si Michael na bitawan ang kanyang kaibigan, kaya naman agaran niya itong pinakawalan si Kira
at iniwan silang dalawa, ngunit muli nitong binalik ang trauma ni Kira. Samantala habang naghahanap ang dalawang ungas na ito ng nawawalang kayamanan, ay aksidenteng natagpuan ng mga ito ang bangkay ng isang matandang lalaki sa isa sa mga pasilyo. Kaya't agad napagtanto ni Richie na hindi namatay ang lalaki dahil sa sunog, sapagkat sariwa pa ang bangkay nito at hindi pa naaagnas. Kung saan natuklasan ng dalawang ungas na ito na tinanggalan din ito ng mga mata, dahilan upang iwan ni Richie si Tyson sa gitna ng takot at matinding sindak. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Richie na siya ay naligaw. Kaya pinakalma niya ang sarili at sinimulang pag-aralan ang blueprint. Subalit hindi niya namamalayan na bumukas ang elevator sa kanyang likuran at lumabas ang isang malaking lalaki na may hawak na malaking kawit na nakakabit sa mga kadena. Hanggang sa inihagis ng misteryosong lalaki ang kawit at tumama ito sa binti ni Richie bago siya kinaladkad papasok sa elevator. Habang sinusubukan ni Richie na makawala sa kanyang nakakatakot na nararanasan, ay nasaksihan ni Tyson ang lahat ng nangyayari at ang tunog ng elevator ay nakakuha ng atensyon ng may-ari, kaya't agad niya itong iniulat kay Officer Williams at sa kanyang partner na si Hannah, at nang sumakay ito sa elevator upang tingnan ang nangyayari, ay agad siyang inatake ng butcher at hinawakan siya nito sa leeg at ibinagsak ang kanyang maliit na katawan sa kisame ng elevator dahilan upang siya ay mawalan agad ng malay, at tinanggal ng butcher ang kanyang mga mata gamit ang sariling nitong kamay at inilagay ang mga ito sa isang garapon marahil upang gawin itong atsara, samantala 4 sa grupo ang gumagala sa hotel habang sinasabi ni Christine kay Kira ang paraan ng kanilang pagtakas at ibinigay niya ang mga tagubilin kay Kira na pumasok sa kusina kung saan may bintanang walang rehas na patungo sa atrium. Kaya naman gumamit siya ng isang kalawangin na kasangkapan sa kusina upang buksan ang bintana, ngunit aksidente siyang nawalan ng balanse dahil sa isang langaw. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Kira sa sahig ay nakakuha ng atensyon ng may-ari at ng opisyal. Kaya't agad tumayo si Kira at inutusan si Christine na gambalain si Officer Williams habang siya ay lalabas. At nang magsara ang pinto, napansin ni Kay ang mas maraming langaw na lumalabas mula sa dumbwaiter. Inakala ni Kira na si Michael na naman ang sumusunod sa kanila, ngunit nataranta siya nang makita ang malaking figura sa kanyang harapan. Kaya't agaran itong napatakbo upang tumakas, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas ito. Kaya't sinamantala iyon ng butcher sa paghagis ng kanyang kawit na kadena patungo sa kanya at napasigaw si Kira sa sakit nang tumusok ang kawit sa kanyang balikat habang siya ay kinakaladkad sa sahig. At isiniksik siya ng butcher sa dumbwaiter. At sa mismong sandaling iyon ay nasaksihan ni Officer Williams ang pagsara nito. Kaya't agad niyang iniutos na tiyaking nasa kani-kanilang silid ang lahat ng kabataan. Ngunit sinabi ni Christine na ang iba ay nasa mga penthouse kung saan mariin na ipinagbabawal na puntahan ayon sa may-ari. Mabilis silang tumakbo papunta sa elevator at habang naghihintay, ay inutusan ni Officer Williams ang may-ari na tumawag sa 911. At pagbukas ng elevator ay sa pilitang pumasok si Christine upang hanapin si Kira. At habang naghihintay, ay napansin ni Officer Williams ang dugo sa braso ng dalaga. Kaya't nagtaka ito kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa tumingala sila at mas lalo pang natakot nang makita ang kisame na puno ng dugo at buhok. Pagdating nila sa ikawalong palapag, ay nakita nila ang nanginginig na si Tyson na sinusubukang buksan ang isang pinto gamit ang lockpick. At ikinuwento ang malagim na nangyari kay Richie, kaya naman inutusan siya ni Officer Williams na ilarawan ng butcher, at nang inilarawan ni Tyson ang isang malaking lalaki na may butas sa likod ng ulo, ay bumalik ang lahat ng alaala kay Officer Williams 4 na taon na ang nakakalipas. Dahil siya ang dahilan kung bakit butas ang ulo nito dahil sa kanyang pagkakabaril sa kilalang butcher, ang lalaking kilala sa pagdukot ng mga mata ng kanyang mga biktima, kaya't nalito si Christine kung bakit si Kira lang ang kinuha. Kaya ipinaliwanag ni Officer Williams na ang huling nakaligtas noon ay isang babaeng may mga markang panrelihiyon sa katawan. Kaya't marahil na kinuha lang si Kira ng butcher dahil may malaking krus na tattoo si Kira sa kanyang likod, at nang napagtanto nila ang panganib sa dalaga, ay ibinigay ni Officer Williams ang kanyang ekstrang baril at inutusang umalis na sila sa hotel habang hinahanap niya si Kira. Ngunit ayaw ni Christine na iwan ang kanyang best friend at nakipagtalo pa ito sa opisyal sa pasilyo. Ngunit biglang lumitaw ang butcher at tinamaan si Officer Williams ng kanyang kawit, at dahil sa mabilis na pangyayari ay hindi siya nakaiwas sa atake ng butcher at inangat siya gamit ang kadena, at kahit sinusubukan niyang lumaban gamit ang baril ay bumagsak siyang patay na sa sahig matapos dukutin ang kanyang mga mata. Kaya't agarang kinuha ni Christine ang baril ng opisyal bago ito umalis kasama si Tyson, samantala ang ibang grupo ay nanatili sa isang silid ng hotel, at habang nilalandi ni Zoe si Michael ay pinagmamasdan sila ng butcher sa pamamagitan ng two-way mirror. At wala pang isang oras ay nakumbinsi ni Russell si Melissa na pumunta sa ikapitong palapag para sa isang bembangan. At sa loob ng silid ng mga katulong
ay nagising si Kira at natakot nang makitang nakakulong siya sa isang hawla kasama ang mga bangkay. Kung saan nakita rin niya si Richie na nakatali at walang malay sa kanyang harapan, sinubukan ni Kira na gisingin siya at humingi ng tulong, ngunit nabigo ito hanggang sa pumasok ang butcher. At dahil sa takot na malaman ng butcher na nagkaroon na ito ng malay, ay binaliwala niya ang nakakasukang dugo at mga bangkay sa kanyang paligid habang nagising naman si Richie kung saan nakita niyang paparating na ang butcher. At kahit na paulit-ulit itong nagmamakaawa, ay walang pa rin itong awang tinanggalan ng mata ng butcher habang ito ay sumisigaw sa sakit at tumatalsik ang dugo sa sahig. Samantala, napahiya si Michael nang subukan niyang akitin si Zoe upang magpautog, ngunit tinawanan lamang siya nito ng sarkastiko. At sa kabilang eksena ay kinaladkad ng butcher si Kira papalabas ng hawla at pinunit ang kanyang mga damit hanggang sa may narinig siyang boses sa kanyang isipan at dinala si Kira sa CR at pilit na itinaas ang mukha nito sa showerhead at sa sandaling iyon ay muling naalala ng butcher ang ginawa sa kanya nung siya ay bata pa lamang, kung saan pinipilit din siyang buksan ang kanyang mga mata habang hinuhugasan ang kanyang mga kasalanan at habang naglalampungan sina Melissa at Russell ay may tali sa ilalim ng kanilang kama na nakakabit sa isang kampana at nang ibinalik ng butcher si Kira sa hawla ay tumunog ang kampana bago siya umalis. At nang napansin ni Melissa na may kakaiba sa salamin ay agaran niyang tinawag si Russell at nang tingnan nila ito ay napagtanto niyang two-way mirror ito hanggang sa biglang lumitaw ang anino ng butcher. Dahilan upang natakot ang dalawa at napatakbo papalabas at napunta sa storage room. At habang tinatakpan ng kanilang mga bibig ay dumaan ang butcher sa kanilang pinagtataguan hanggang sa nakakita si Russell ng isang hose kaya't itinali ito kay Melissa upang makababa sa bintana at habang dahan-dahang ibinababa ito ni Russell ay bigla siyang hinila pabalik ng butcher. Kaya't di mapigilan mapasigaw si Melissa nang makita siyang kinakaladkad siya pabalik. At sa kanyang pagpupumiglas ay napulupot ang hose sa kanyang mga paa at tumama ang kanyang ulo sa pader. Dahilan upang napangiti ang butcher bago binitiwan ng hose at nabasag ni Melissa ang salaming bubong at bumagsak sa lupa dahilan upang nabali ang kanyang braso. Samantala ay tinanggalan ng butcher ng mga mata si Russell habang may isang aso naman ang lumapit at dinilaan ng dugo ni Melissa. Ngunit di nagtagal ay dumating ang iba pang mga aso at pinagtulungan siyang mukbangin ng mga ito. At habang naghihintay ng elevator, nakita ni Michael ang butcher at nagawang naitulak si Zoe bago siya nito atakihin. At pagkatapos ay agaran silang tumakbo patungo sa isang pangsilid. At nang hindi sila makita ng butcher, ay pansamantala na muna itong umalis. Ngunit nang tumunog ang cellphone ni Zoe, ay bumalik ito at pinilit lunukin ang cellphone nito. Hanggang sa ito ay mabulunan habang naaalala ang ginawa rin sa kanya nung siya ay bata pa lamang. Hanggang sa kinaladkad pa ito papalabas upang parusahan, habang tahimik naman na pinanood ni Michael ang lahat ng nangyayaring kabrutalan kay Zoe. Samantala, inihahanda naman ni Christine ang kanyang baril kung sakaling lumabas ang butcher, hanggang sa makarinig ang mga ito ng mga yabag, kaya't agarang pinagbabaril ni Zoe kung nasaan ang ingay. Subalit na pagkamalan lang pala nila si Michael at nakahinga ang mga ito ng maluwag, habang ang butcher naman ay masayang pinagmamasdan ang kanyang nakolektang mga mata sa isang grapon. At nang makakita sila Michael ng isang tripwire, ay hinila nila ito dahilan upang ito ay tumunog at nalaman ng butcher kung saan sila naroroon. At nang makarinig sila ng ingay, ay agad nila itong inabangan sa isang elevator. Subalit nang ito ay magbukas ay laking gulat nila nang wala ito sa loob hanggang sa biglang lumitaw ang butcher sa isang gilid at inatake sila. At nang sinubukang labanan ito ni Michael, ay iniumpog lang siya nito sa pader hanggang sa mawalan ito ng malay. Habang sina Tyson at Christine naman ay agarang pumasok sa elevator upang tumakas. Subalit bago pa man sila makalayo ay dinurog nito ang elevator gamit ang kanyang palakol. At sa kabutihang palad ay nagawa ni Tyson na makaakyat sa itaas at agarang hinila si Christine bago pa man makapasok ang killer. At nang sinubukan pang habulin ng butcher sina Tyson ay kinuryente siya nito dahilan upang nakatakas ang dalawa. At pagkatapos ay umakyat ang dalawa sa hagdan upang hanapin si Kira. At nakita ang ilan pang mga bangkay sa parte ng kwarto hanggang sa narinig nila ang sigaw ni Kira, kaya't agaran nila iton hinanap at natagpuan ang lihim na taguan ng butcher. At nang makapasok ang mga ito, ay laking gulat nila nang makita nila ang mga pader na puno ng pera at mesa na may mga garapon ng tubig at may mga mata ng tao hanggang sa nakita nila si Kira sa hawla na puno ng nakakadiring mga bagay. Ngunit ilang saglit lang ay dumating na ang butcher sakay ng elevator. At nang malaman nila Christine na paparating na ang kalbo, ay agaran silang nagtago sa isa pang kwarto. At nang sinubukan ng butcher na ilabas si Kira sa hawla, ay narinig niya ang mga binasag na grapon ni Tyson kaya ito napatakbo at agarang pumasok sa kanyang kwarto. Habang si Christine naman ay palihim na binalikan si Kira upang palayain, subalit dinala pala ng butcher ang susi dahilan upang nanghina si Christine. Ay, tanga mo!
At nang makita ng butcher ang mga nakolektan niyang mga mata sa sahig, ay labis itong nagalit at inatake si Tyson gamit ang dala niyang kuryente at paulit-ulit na inipit ang kanyang katawan sa pader gamit ang mesa. At habang pilit na inilalabas ni Christine ang kanyang kaibigan, ay bigla namang dumating ang may-ari na si Margaret. Dahilan upang makahinga ng maluwag si Kira habang nagtago naman si Christine sa ilalim ng mesa sa pag-aakalang ito ang butcher. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay pumasok ang butcher at ang sumunod na narinig ni Kira ay lalo pang nagpakilabot sa kanya nang tinanong ng may-ari ang butcher kung bakit buhay pa si Kira, na para bang nagmistulang batang pinapagalitan ng kanyang ina. Dahil sa nangyayari, ay tinanong ni Kira ang matanda kung kilala niya ba ang butcher. Ngunit ibinunyag ng may-ari na ito ay ang kanyang anak na si Jacob, at inamin din niyang hindi niya kailanman kinailangan ng tulong ng grupo. Dahil si Officer Williams lang talaga ang pakay ni Margaret, at nang makita niya sa pahayagan ang balita tungkol kay Officer Williams, ay doon niya napagtanto na kailangan niyang maghiganti dahil sinaktan nito ang kanyang mahal na anak at naniniwala ang may-ari na ang kanyang anak ang kamay ng Diyos. Oo, Dol. At sinasabi umano sa kanya ng Diyos kung ano ang dapat nitong gawin. Kaya kinondisyon niya ang isip ni Jacob na ang mga tattoo ay isang kalapastanganan at ang kanilang ginagawa ay gawain ng Diyos. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ay sinuway ni Jacob ang utos ng kanyang ina. Kaya napilitan itong akuin ang sitwasyon. At nang itinutok ni Margaret ang baril upang patayin si Kira, ay agad siyang pinigilan ni Jacob. At lumabas sa mga flashback na nabunyag na ang may-ari ang may pakana ng lahat, na nagdulot ng trauma at nag-hypnotize sa batang butcher upang paniwalaan na ang mga babaeng may problema tulad ni Kira ay gawa ng demonyo. Subalit nang maalala ni Jacob ang lahat ng pang-aabuso ni Margaret sa kanya, ay itinulak niya ang kanyang ina patungo sa pader, kung saan tumusok ang malalaking tornilyo sa katawan at ulo nito habang umiiyak si Jacob para sa kanyang ina. At pagkatapos ay kinaladkad ni Jacob si Kira palabas ng hawla at ng silid, habang kinuha naman ni Christine ang nalaglag na baril at hinanap sila hanggang sa makarinig siya ng isang awiting panrelihiyon. Bagamat kinilabutan, ay sinundan niya ang musika patungo sa isang silid, kung saan nakita niya si Jacob na marahang hinahaplos ang buhok ni Kira habang ito nakahiga sa kanyang kandungan. Namistulang tuluyan nang nawala sa katinuan si Jacob at hindi niya napansin ang pagdating ni Christine. Sinubukan ni Kira na makawala, ngunit mas hinigpitan ni Jacob ang pagkakahawak sa kanya habang dahan-dahang lumapit si Christine at kinalabit ang gatilyo ng baril. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na pala itong karga. Subalit ang tunog ng gatilyo ang nagpaalala kay Jacob sa kanyang kabaliwan, kaya't agad niyang sinakal ang dalawa at itinulak niya si Kira sa sahig at nakahanda ng dukutin ang mga mata ni Christine. Sa kabutihang palad ay dumating si Michael at inatake si Jacob, kaya't agad na tumakbo pa itaas sina Kira habang pinupuruhan ni Michael ang butcher at agarang sumunod kina Kira papasok sa isang silid. Ngunit ilang saglit lang ay agarang hinanap sila ni Jacob at narinig nito ang pagbagsak at pagkabasag ng mga pinggan ay agad niya itong pinasok. At nang makapasok na ito sa kwarto ay lumabas si Michael upang atakihin si Jacob habang hinampas naman ni Kira ang ulo nito gamit ang lababong nabasag sa banyo at bago pa man makabawi ang butcher ay itinulak naman siya ni Christine patungo sa bintana gamit ang isang kahoy na silya. Gayunpaman, sa pag-aakalang tuluyan na itong nahulog ay daglian silang nagpahinga hanggang sa biglang hinawakan nito ang kamay ni Christine at gustong isama sa kanyang pagkakahulog habang si Michael ay patuloy na hinahampas ang kamay nito upang mahulog. At nang mabitawan ni Jacob ang braso ni Christine, ay agaran nitong kinuha ang isang tubo mula kay Michael at isinaksak ito sa ulo ni Jacob dahilan upang napasigaw ito sa sakit at tuluyang nahulog sa mataas na gusali ng hotel at natusok ang puso nito sa isang bubog na siyang tuluyang kumitil sa kanyang buhay. At nagtapos ang pelikula habang naglalakad palabas sina Christine, Michael at Kira papalabas mula sa literal na impyerno ng hotel ni Mr. Blackwell. Nagustuhan niyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganon ay niyo namang kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa susunod nating mga videos. Maraming salamat sa panonood. Take care always!